bagong kalakasan at nagkaloob namin. You are a great, great Father, Lord Jesus. Maraming salamat po. Winawalhati ka namin, glorify ka namin, tinataas namin ang inyong pangalan sa oras na ito po, Panginoon. Winawalhati ka namin, Panginoon. Ah, you are a great Father. You are a miracle worker, our Redeemer, our Deliverer, our rock, our salvation, our fortress po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. You are our great healer po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kasiyahan niyo po, Panginoon, itong aming devotion na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na mangusap kayo, i-open nyo ang aming mga puso't isipan po, Panginoon. Be with us po, Panginoon. Yung Spirit of the Lord is in us po, Panginoon. The victory po, Panginoon, is in us because of you po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. You are a great, great Father. You are a great God po, Panginoon. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Ang lesson po natin, ang devotion po natin is my life, spiritual honor, and duty. Duty. Duty as a Christian, as anak ng ating Panginoon by Oswald Chambers. Doon po, sorry. Ang, ang ano po, ang scripture na ginamit po dito ay matatagpuan sa Romans 1:14. Yan. I am a debtor both to Greek and to barbarian. Tinignan ko rin po sa ibang salin. Nandyan po sa NIV, I am obligated. So yung debtor, naging ano po siya, obligation, obligated. Siya dito. Both to Greek and non-Greek, both to the wise and the foolish. Dun sa NLT, or I have a great sense of obligation to people in both civilized world and the rest of the world, to the educated and uneducated alike. Sa ESV version, I am under obligation of both to Greek and to the barbarians, both to the wise and to the foolish. So, pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Next slide. Sabi po dito sa ni Oswald Chambers po, Paul was overwhelmed. Si Paul ang sinasabi, ang kinakwento po dito ni Oswald. Paul was overwhelmed with the sense of his indebtedness, pagkakautang niya kay Jesus Christ, and he spent his life to express it. The greatest inspiration in Paul's life was his view of Jesus Christ as his spiritual creditor. Ganito niya tinitingnan yung kanyang yung kanyang obligasyon. May ano daw siya sa ating Panginoong Jesucristo. At alam naman natin na si Paul ay mula nung na-encounter niya sa Damascus si Jesus Christ, malaki ang pagbabago at ganun na lamang yung kanyang ah, ano tawag doon, ah, kasikasigan na maglingkod at saka humayo doon sa mga pinapagawa sa kanya, yung minandate sa kanya ng ating Panginoon na nag-mission siya doon ah, sa mga Gentiles, doon sa mga Jews at doon pa sa mga iba't ibang ah, na ina-share niya yung gospel, yung tungkol kay atang Panginoong Hesukristo. At ganun na lamang na hindi niya ninalantana yung lahat ng mga naranasan niya, yung sacrifice niya. Hindi niya tinignan po yun, hindi yung kanyang affliction, yung kanyang mga mga paghihirap na naranasan niya sa paghayo, sa pag share ng gospel.
kahit na nandun yung nire-reject siya, pine-persecute siya, katulad din ng ating Panginoong Hesukristo. So, next slide. Do I feel Do I feel the same sense indebtedness to Christ regarding the unsaved soul? Ganito rin ba yung feeling natin na parang meron tayong obligasyon, meron din tayong na gagawin, indebtedness to Christ. Di ba tayo po binayaran ng ating Panginoong Kristo para hindi po tayo, ang tawag yan, hindi po tayo maparusahan, maligtas po tayo. So, ganun po tinitignan ni Paul yung kanyang buhay. Meron siyang pagkakautang dito sa ating Panginoon regarding every unsaved soul. So, nandun siya sa mga unbelievers, yung mga hindi pa naliligtas. As a saint, sabi niya ganito, as a saint, tayo rin to, yung Christian, my life spiritual honor and duty is to fulfill my debts to Christ in relation to those lost soul. Ganun ba tayo kaano na talagang ah, hinahalughog natin yung mga nawawalang mga soul. Ito kasi yung heart ng ating Panginoon, yung mga nawawalang tupa, yung mga nawawalang anak niya o kaya naliligaw. Kailangan maibalik. Ang gusto ng ating Panginoon yung meron tinatawag si Paul na ano ba tawag doon? Reconciliation Ministry. Yun ang natatandaan ko nung na-aral po namin yung reconciliation. Sabi ko parang maganda ito. Nire-reconcile ng ating Panginoong Kristo yung kanyang mga anak para manumbalik. So ganun ang ginagawa din ni Paul na kailangan mapanumbalik o kaya ma-sharean itong mga nawawalang tupa, mga anak niya. Every tiny bit of my life that has value, I own to the redemption of Jesus Christ. Ganito pala ang kanyang no, malalim na nasa puso niya, nasa ano niya, yung malalim na pagkatubos, yung pagka-redemption sa kanya ng ating Panginoong Heso Kristo. Ganito kalalim niya tinitignan kung bakit na nagagawa niya na kahit na sobra talaga yung hirap niya, nakulong pa, 'di ba? Nakulong siya dahil din dun sa dahil na yun nga nagsishare nga ng gospel at talagang pinesercute siya ng sa mga pari din noon. Hindi niya inalintana po yun, basta magawa lang niya yung pinapagawa ng ating Panginoon. Next slide. Do I'm doing to enable him to bring redemption. Ginagawa ko ba ang lahat ng ito para his redemption into evident reality in the lives of others. So kung paano remember si Jesus Christ ginawa na niya, binigyan tayo ng sample. At ito rin yung ginagawa din ni Paul, ni Peter, di ba? Sa kanila, si John, ganun na lang yung kanilang ah ah, pagpupunyagi sa pag-commission ay pag share ng gospel. I will only be able to do this as the Spirit of God's work into me, this sense of indebtedness. I am not superior person among other people. I am a bondservant of the Lord Jesus. So, ang ganda ng nito, meron na naman akong natutunan dito sa devotion na I am a bondservant of the Lord Jesus. Paul said, you are not your own. You were bought at a price. Yan. Dapat nating ah, ilagay natin sa puso natin, sa isip natin itong sinabi ni Paul. Kasi minsan madalas, hindi kasi madalas parang
ano tawag doon, pinagwawalang bahala na lang natin. Mairaos lang, maano lang. Pero kung ganito yung ating ah, ano tawag dito, natutunan kay Paul, talagang magpupunyagi ka doon sa mga tao na nawawala at gusto ng Panginoon na maranasan din, maligtas din itong mga ano na to, kung paano tayo sinaga ng ating Panginoong Kristo para lang tayo maligtas, para lang tayo maano sa kasalanan, ma-redeem tayo, talagang ganun ang ginawa niya sa ating Panginoon, pagtsatsaga, di ba? Pagtsatsaga niya sa atin dahil iyon sa pag-ibig na binigay sa atin. At yun naman ang pinaranas niya sa atin. Nag-uumapaw yung pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, ng ating Ama. Kaya ganun na lamang yung kanyang ah, pag-ibig, di ba, sa sanlibutan. So kung ano na ito, ano natin, magiging malalim po kung bakit tayo dapat magpunyagi sa mga gagawin natin sa ano na to. Minsan tinitingnan natin yung ating sarili, lalo na kung ano, nakakapagod, yung ano, hindi po biro din yung meron kang, ano tawag doon, yung meron kang care group, yung ano, may sacrifice, may ano, pero kung titingnan natin, kagaya ni Paul, mas malalim kaya magpapatuloy tayo at ganun na lamang yung ating ano na yung malasakit sa ating mga kapwa na dapat ito ay makarinig din. Paano na sabi nga ganun, paano dun sa mga tao na hindi pa nakakarinig, hindi nila kilala. 'Di ba yun yung gusto ng ating Panginoon na mailapit sila, maipakilala ang kanyang mga anak na nawawala dito sa ating Panginoon. Diba? Yun po yung ginanap ng ating ano, yun yung ano ng ating Panginoong Kristo na tinupad niya kung ano yung ano ng ating Ama, Amang Diyos. So, next slide. Sabi dito, hmm, Paul sold himself to Jesus Christ and he said, in effect, I am a debtor to everyone on the face of the earth because of the gospel of Jesus. Yan. Parang panibagong, ano tawag dyan, pananaw na tinuro sa atin ni Paul. I am free only that I may be an absolute bondservant of His. That is the character of Christian life. Once this level of spiritual honor and duty becomes real. So yun, pagka na-accomplish po natin to talagang napaka ano po yung ating pagkaban, sabi nga ganon. Sabi dito sa ano, hinighlight ko, quit praying about yourself and spend your life for the sake of others as the bondservant of Jesus. That is true meaning of a broken bread and poured out wine in real life. So, yung po yung mas binibigyan na natin ng panahon sa panalangin yung mga kapwa natin na ano kaya nga tayo nandito at talagang ilang taon na rin po tayo dito sa Daybreak at ano tawag doon ginagawa po natin na manalangin hindi lamang po para sa atin kung hindi para sa mga iba pa, lalo na doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala, hindi nila alam kung paano mag-pray, paano na lang kung walang nagpe-pray para sa kanila. Kaya hindi po ba pagka nananalangin tayo, ang laki ng sakop nung panalangin natin. At madalas, lalo na pagka yung nananalangin tayo, meron nire-remind ang ating Panginoon na ito ay panalangin mo, ito itaas mo talagang
ang Panginoon ay nandun siya sa mga anak niya na nangangailangan ng pag-ibig, ng kaligtasan ng ating Panginoon. So, yun po yung for the sake of other as the bond servant of Jesus. Next slide po. Ito po yung wisdom from Oswald. The life of Abraham is an illustration of two things. Dalawa yung bagay na ipinapakita ng buhay ng ating Abraham na to. Yung unreserved surrender to God. Talagang wala nang wala nang ang tawag doon, wala nang makakapigil pa doon sa pag-surrender. Wala ka nang ay hindi pa ako fully surrender. Pero ito, kailangan fully surrender ka na, unreserved surrender to God and God's complete possession of child of His for His own highest end. So, dalawang bagay yung tinuro sa atin nito ni Oswald na itong buhay nating ito ay hindi natin ah, hawak kung hindi ang ating Panginoon na ang siyang may-ari nito at nandito tayo ay para ma-accomplish yung kanyang gawain na ito. Remember na sabi nga co-workers, kaano tayo, ka-partner tayo ng ating Panginoon sa kanyang kingdom para ma-accomplish ang lahat ng ito. So, doon po sa tiningnan ko po yung kung anong meaning ng bond servant. Yan. Nandiyan pala yun bond servant is commonly understood with the biblical context to individual who is bound obligated to serve master. Yan. Bound to serve in master. So, sa Greek word, ang ibig sabihin ng bondservant is doulos, which can encompass the meaning of slave, servant, and bondservant. Unlike a hired worker who may move from place to place, a bondservant is legally and contractually bound. This arrangement is resulted yung dahil may kailangan nilang bayaran yung kanilang pagkakautang. 'Di ba? Ganun naman po sa atin sa present na life na ito. Usually nag-a-advance sila. So kahit nasa man sa office sa mga alam ko sa mga DH yung mga ganyan, parang mag-aano muna sila, mag-a-advance sila sa tao, tsaka nila babayaran kung ano man yung kanilang pagkakautang na yon. So, it also appear as voluntary position of lifelong service, emphasizing devotion to God. Bond servant, sabi niya dito, slave highlight a similar concept of dedicated service over time. Translator have chosen bondservant to more precisely convey to concept of devoted, sometimes lifelong, mahaba, no, servitude motivated by gratitude, obligation, or covenant. So, nagtatagal din sila dito sa kanilang pagiging bond servant na ito. At yung madalas sa talagang nananatili sila dahil siguro madalas niya na napamahal na sila dun sa kanilang pamilya na kanilang pinaglilingkuran. So, tingnan naman po natin nung Old Testament. Dun sa Old Testament, yung bondservant was permitted and regulated. For example, there is a provision that allow a person to sell himself as a servant under financial desperation. So, yun.
binenta niya yung kanyang sarili, kasabay nun na merong financial ano tawag doon, financial na pangangailangan itong tao na ito. So, yung ganun po nangyayari pagka doon sa Old Testament. In this arrangement was meant to be a life sentence without relief. In the Hebrew, bondservants were to be released in the seventh year. So, sa ikapitong year, pwede na siyang ma-release matapos na yung kanyang obligasyon na ito. Unless they themselves, sabi niyang ganon, voluntary choose to remain. So, ganun po yung meron palang ganito sa ano no sa Old Testament. Bakit kaya hindi sila umaalis? I love my master, I love my wife and children, I will not go free. Itong ano na to, demonstrated a servant's love for the master and desire for a uh, lifelong service. Yun yung kanilang tinitingnan po dito. But often one who willingly commits service out of loyalty and gratitude. So, yun po yung kanilang ginagawa. Kaya yung iba, hindi na po umaalis ah, dahil sa loyalty, sa devotion, dun sa mga ah, na paglingkuran niya, dun sa kanyang amo na ito, at nanatili na lang. Ito pala, meron kang choice, meron kang ano na umalis after 7 years. Tagal po nun, no? Tignan po natin yung mga OFW, yung mga DH, di ba? Hindi po sila pwedeng umuwi, hindi po sila hanggat ilang years silang nandun po nananatili po sila doon. Yung iba naman po talagang pinapayagan ng mga amo nila na movie para makasama rin yung kanilang pamilya. So, dun sa New Testament naman, nung panahon na to, ni Jesus Christ, ah, dun sa New Testament, Pastor, viewer, sabi po dito, many major figures refer to themselves as bondservants of Christ. For instance, si Paul, gaya nga na ginawa niya, yung kanyang ginagawa, no? Paul, a servant of Christ, called to be apostle. Throughout Paul letters, the notion of bondservanthood underscore complete devotion to God, to Christ, transcending a mere employee role. The relation is marked by total dedication and acknowledgement that one life is subject to Christ's authority. Peter, John, yan yung po yung mga halimbawa na nagbigay sa kanila, yung halimbawa na nag-bond servant sa ating Panginoon. They usually similar language emphasizing that to be a follower of Messiah means recognizing him as the Lord and true sense of master and honor. This highlight that biblical use of bondservant is not simply about employment. It's about unreserved commitment of heart, mind, and action. So, kasama po doon yun na hindi lang yung pag-employ nila do sa master, may kasamang puso, isip at saka yung action na binigay nila Peter at saka ni Peter, ni Paul, si James. Mga sample na nag-bond servant dito ay si Moises. Si Moises na servant ng ating Panginoon, he exemplified lifelong devotion. Lifelong devotion guiding Israel from Egypt through the wilderness. Si Paul nga, bondservant din ng ating Panginoon, showing his entire existence was under Christ's authority. Si Mary, dito, describe herself as the Lord's servant, demonstrating her willing submission to God's plan.
Wala siyang wala siyang tanggi nung kinausap siya, 'di ba, ng angel na 'yon para ma ma-accomplish yung ano na 'yon, yung plano ng ating Panginoon para sa buhay ni Jesus Christ. So ito yung mga figures na nag-ano sa atin na leading a nation, planting churches, and humbly submitting of one's life choices that revolve around the central idea of dedicated voluntary service to God. So again, yung pong ano ni Oswald, kagaya ng buhay ni Abraham, talagang sinurrender niya ang kanyang buhay. Talagang dedicated na siya sa ating Panginoong Diyos, and God's complete possession. Inaari niya ng kanyang sarili, ang kanyang ano na to, tong katawan na ito, tong ano na to, templo na ito, pag-aari na ng ating Panginoon para sa ikalwalhati, para do sa kanyang plano na ito. So another na ano na tawag doon, ma-encourage muli tayo. Dino natin titingnan muli kung paano naglingkod si Paul, si Abraham, si Peter, at si James sa kanilang buhay, kung paano nila tinularan din yung paglilingkod ng ating Panginoong Kristo. Kaya wag po tayong magsawa. Huwag tayong mapagod. Pwede po tayong magpahinga. Sabi nga ganun. Ako lagi, pagka nandun po ako sa church, lagi ko na lang ito wala wala pang care group to, lalo na yung mga bago. Ito wala pang ano. Tapos dito po sa condo na ito, pag naglalakad po ako, inaay ko rin yung mga yaya, yung mga lola, inaay ko rin yun. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng pagkakataon para dito ay ma-share ko rin, maipanalangin din, maipakilala rin kita dito sa mga tao na ito. So, yun po, hindi lamang po yung para sa sarili natin, ang ating buhay na ito, kung hindi para din po sa iba. Meron po tayong obligasyon na umayo, maglingkod para sa ano, kagaya ni barbarian, mga Grego, mga Greek, ito yung mga unbelievers na ito, yung kanyang mga anak na nawawala. Ibalik po natin siya para i-reconcile natin yung mga tao na ito. Panumbalikin natin sila para sa ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Kristo sa kanyang buhay na ito. Huwag na po natin sayangin yung ano natin, yung buhay na pinagkaloob niya sa atin. Yung tawag doon, tinubos tayo, 'di ba? Sa napalaking halaga daw, yung redemption. Kaya yun lamang po. Salamat po sa ano po sa devotion. Let us pray. Mag-closing prayer po ako. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Umagang ito, dalangin ko po, Panginoon, na magampanan po namin ang mga mission na ito, lalo na po doon sa mga unbelievers, yung mga anak nyo na kailangan iparating ang inyong pagmamahal, maparanas namin, panumbalikin namin sila po, Panginoon, sa inyong piling na ito, kung paano nyo kami tsinaga, minahal, para lang kami Lord God, na tumugon sa panawagan na ito. At dalangin po namin itong mga anak nyo po, Panginoon Lord, ay mauna na po kayo po, Panginoon. At Lord, bigyan nyo rin kami ng pusong, Lord, na yung yung compassionate heart po, Panginoon, para sa mga kapwa namin po, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin, lalo na po yung mga lingkod nyo na
na humahayo, yung mga mission workers nyo na humahayo din po, Panginoon. Alam po namin na hindi po madali, pero dahil dito sa pakinig namin dito sa devotion na ito, ay nanumbalik po, Panginoon, ang aming desire, yung aming commitment, yung aming devotion to serve you, to love you po, Panginoon, para sa ikalwalhati, for your honor po, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, we pray. Amen. Thank you po, and God bless. Maraming maraming salamat, Ate Lydia, sa inyong pangunguna at purihin ng ating Panginoon Diyos na buhay at banal. Sa oras na ito, mga kapatid, Be your name, your kingdom come, thy will be done, O Lord. Right now, we like to praise you and thank you, O Lord, sa lahat ng pagpapalang natanggap namin galing sa inyo, Panginoon, na pinagsama-sama niyo kami, pinagtipon-tipon upang purihin kayo at sambahin kayo sa lahat ng bagay na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Ngayon po, tinataas namin ng mga bansa at mga leaders ng bansa na hindi po nagkakaunawa ang Panginoon. Dinadalangan po namin ang bansang Israel na alam po namin na ito ay bansa na wala pa pong naiimbento na armas laban sa Israel, Panginoon kanya. Titiwala po kami na hindi mo po pababayaan ng Israel. Kaya hindi po ang kanyang katunggali na Iran, Panginoon, ayusin niyo po ang kanilang mga leader na magkaroon ng pagkakaunawaan, na magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, na pairali ng kapayapaan para ang parte ng mundo ng Middle East na yan ay tumahimik, Panginoon. Kaya hindi po ang Russia at Ukraine na ngayon po ay nagkasundo na may ceasefire, bagamat meron pa rin po konting hindi nauunawaan ng isa't isa, Panginoon. Ikaw na pong gumitna para sa kanila, Panginoon. Gayun din po ang United States, Canada, ang Pakistan, India, ang South Africa po, Panginoon. Yung mga leader po ng mga bansang ito, Panginoon, kayo po ang manguna sa kanila. Bigyan niyo po sila ng karunungan. Bigyan niyo po sila ng kapangyarihan na magdesisyon ng tama na ayon sa iyong kalooban o Panginoon. Lahat po ng dapat na maging kanilang pag-uusapan ay laging inakaloob po sa inyong kagustuhan o Panginoong Yesus. Ganun din po ang aming bansa, ang Pilipinas, laban sa China, Panginoon. Alam po namin na eventually, yung pong ginagawa ng China na yon, punta po yan sa Pilipinas, Panginoon, dahil hindi mo pababayaan ang bansa namin. Kanya, ikaw na pong bahala sa leader ng China at ng Pilipinas na magkaroon ng usapan na matapos na ang mga haka-haka na hindi dapat na mangyari, Panginoon. Gayun din po ang aming mga leader, Panginoon, Presidente, Vice President namin, Panginoon, na hindi nagkakaunawaan, bigyan mo sila ng pagkakataon na magkaunawaan, Panginoon, na let peace be there in our country ngayon sa bansa namin to ngayon, na lahat po ng dapat mangyari yung kalooban, Panginoon. Pasalamat po kami pinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kalamidad na nangyayari sa amin. I-divert mo po, Panginoon, kung alam mo po ang mangyayari. Kayo na pong bahala mag-divert na ilayo ang mga mamamayan namin sa mga sakuna, sa mga catastrophic incidents, O Lord, na hindi dapat na mangyari. Kaya din po ang aming mga pangangatawa ng bawat isa dito sa amin ngayon sa daybreak, Panginoon. Dinadalangin ko dahil kasama kami sa bansang Pilipinas, Panginoon, na ang kagustuhan lang po namin ay kapayapaan, Panginoon. Ikaw po manguna sa amin. Papasalamat kami sa lahat ng pinagkakaloob mo sa amin at salamat sa iyong salita na binigay ni Sister Lydia, Panginoon. Ang buong bansa, ang buong mundo, Panginoon, ay magkaroon na ng kapayapaan
Yan po ang declaration namin ngayon. We declare that the earth, the whole world will have a peaceful and a mindful presence of God in our planet, O Lord. We ask this in the name of Jesus Christ, and we declare that peace will prevail. In Jesus' name, in Jesus' name, amen. Amen. Thank you po. Welcome. Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin. Lord, we pray, Father, Lord Jesus, ang inyong mga pastor, mga diakonisa, mga church leaders po, Panginoon, mga member po, Panginoon, they will remain faithful and loyal to you po, Panginoon. In the midst of difficulties po, Panginoon, Lord, they will not conform, not to conform, but be transformed po, Panginoon. At inaangkin po namin itong salita, itong pangako na ito, Lord God, na inyo pong ikikip, Panginoon. We pray, Father, Lord Jesus, for their strength, Lord, for the spiritual covering ng aming mga pastor, aming mga leaders, ang aming diakonisa po, Panginoon, from the works of the spiritual attack po, Panginoon. Lord, we pray for their strength and endurance po, Panginoon, sa paggawa ng mga paghayo nila sa ministry po, Panginoon. And Lord God, alam po namin na nakakaramdam din sila ng pagkapagod din po, Panginoon. Renew their strength po, Panginoon. Their endurance po, Panginoon. Renew their energy po, Panginoon. At Lord, bigyan nyo rin sila ng wisdom, ng discernment po, Panginoon, in facing the Lord ng mga decision, lalo na po sa aming Lord, sa aming iglesia, sa aming congregation, and clarity and understanding din po, Panginoon. Lord, we pray for their health po, Panginoon, kalusugan, so, ng bawat isa po, Panginoon, including na ang family stability ng kanilang pamilya po, Panginoon, Lord God. At dalangin ko rin po, Panginoon, magkaroon din ng kapayapaan, ng unity, pagkakaisa, and allowing the pastor's home to be place of rest, support, and encouragement for their Lord, hinihiling po namin ang inyong anointing po, Panginoon, spiritual refreshment po, Panginoon, para sa kanilang At dalangin po namin na yung courage po, Panginoon, impact po, Panginoon, sa kanilang ginagawa, na makita po, Panginoon, sa bawat Lord, yung neighborhood, yung impact na ginagawa ng bawat body of Christ sa amin, Panginoon. At dalangin ko po namin po, Panginoon, na ma-align po, Panginoon, yung kanilang mga plano, naka-align din po, Panginoon, sa inyong plano po, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po. At yung kagaya kanina, yung servanthood, pagiging bond servant po, Panginoon, ay makita rin po, Panginoon. Hindi lamang po, Panginoon, sa aming mga workers, kung hindi sa mga miyembro po, Panginoon, Lord, na handa sila po, Panginoon, na handa kaming humayo, maglingkod po, Panginoon. At Lord, ma-overcome din nila yung lahat ng mga challenges na kinakaharap ng aming iglesia po, Panginoon. And keep us, Lord God, lalo na sa mga finances, lalo na sa pang-need ng kanilang pamilya po, Panginoon. At magkaroon din po ng spiritual growth po, Panginoon. Hindi lamang po, alam po namin na kailangan din nila ng pag-aaral para ma-renew rin sila, para madagdagan, para mag-level up din nila. At kagaya ng ginagawa po, Panginoon, sa Pampanga po, Panginoon, yung empowerment. Salamat po sa sa plano na to, sa activity na to na binigay nyo para sa mga lay, hindi lamang po, Panginoon, ng mga pastor, kung hindi pati po lay po, Panginoon, lay leader ng aming iglesia po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Muli po, Panginoon, yung Lord God, yung peace, unity, blessing
doon sa bawat pamilya, sa bawat ministry po, Panginoon, ay ano nyo po, Panginoon, mag-overflow po, Panginoon. And we lift up every puso, ma-strengthen din ang bawat pananampalataya ng bawat isa sa amin. And support also, Lord, ano man ng mga gawain sa aming iglesia, sa bawat bahagi, sa bawat body of Christ na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Di po kayo nagsasawa no, mag-build ng church, mag-build ng mga anak nyo po, Panginoon, upang sa ikawalhati nyo po, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin. Amen and amen. Amen po. Salamat po. Patuloy kaming lumalapit sa inyo, O Diyos na buhay at banal, na makapangyarihang Diyos, aming manunubos. Kayo ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang aming Panginoon. Ang sabi mo nga sa iyong banal na salita, na hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa oras na to, aming nilalapit ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Sinasalita po namin, Panginoon, ng paghawak mo sa kanilang mga pisikal na pangangatawan. Kagalingan ang aming sinasalita. Aming tinataboy ang kawahon ng kaaway. Aming tinataboy ang anumang karamdamang ito. Ang kanser ay mawala, na ang kidney ay tunay na mag-function ng normal. Ang sakit sa gallbladder, inyong pagagalingin. Na ang tumor ay yung tutunawin sa tanging pangalan ng Jesus. Nang may mga sakit sa lalamunan, inyong ipinapagaling na sapagkat ang bawat karamdaman, ang bawat mga sutrot na ito, Panginoon, ay hindi galing sa inyo o hindi galing sa gawa ko ng kaaway upang hindi namin magamit ang aming buong pangangatawan para sa inyong kalwalatian. Kaya sa tanging pangalan ni Jesus, hipuin mo ang bawat parte ng aming pangangatawang pisikal sa oras na to. And in the name of Jesus Christ, our King, our Lord, our Healer, we are healed. In Jesus' name. We receive it by faith, receiving by believing in Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord God. Ang sabi nga sa inyong banal na kasulatan, that worship the Lord your God and His blessing. He will be on your food and waters. He will take away sickness from among you. And we claim it, that no more sickness. Remove the doubt, O Lord God. Remove the hindrances. That we receive it. Because you are our healer. In Jesus' name. We give you thanks. We give you honor. And we glorify you. Amen and amen. 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 Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Sa inyong presensya, naramdam namin mula kanina nag-umpisa kami. Salamat, Panginoon, sa diwa ng pananalangin at sa diwa ng pag-aaral namin ng inyong banal na salita. Kami po ay lumalakas. Spiritually, physically. Salamat, Panginoon, na sa bawat salita na aming pinapanalangin, alam naming ramdam ninyo at alam naming pinapakinggan nyo. At alam po namin
meron kayong nakaredy na kasagutan, katugunan sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin sa araw-araw hindi nyo kami pinapabayaan. Sa araw-araw, andyan po kayo, Lord. Binabantayan kami, iniingatan kami, pinoprotektahan kami. At kung hindi niyo po ginagawa yun sa amin, wala kami ngayon dito, Panginoon. So, salamat po. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo na siyang yumayakap sa amin, siyang nagpapalakas sa amin. Salamat, Panginoon, sa grasya niyo na siyang bumubuhay sa amin. Sa grasya niyo na siyang ang nagbibigay sa amin ng panibagong lakas, ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, ang family namin dito sa Daybreak na sa tuwing ay nagbibigay ng oras upang makasama kayo, upang maramdaman ang iyong presensya, upang mapuri kayo at upang ah, maram, ma, 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 maramdaman namin ang inyong pagmamahal sa pamagitan ng pananalangin. So, ingatan mo po ang bawat isa sa amin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang bawat minuto, bawat oras. At alam po namin na lagi kayong nandyan at hindi kayo nagbabago. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Mahal namin kayo, Panginoon, at alam po namin na gaano nyo kami kamahal. So, hindi kami mangangailangan pa at hindi kami magkakaroon ng alalahanin. Hindi kami magkakaroon ng takot dahil we have you. Ikaw ang aming Ama na siyang laging nandyan. Salamat, Panginoon. Muli, patuloy niyong ingatan at patnubayan ang bawat isa sa amin, ang pamilya namin, mga taong konektado sa amin, at muling sa paggamit ninyo, Panginoon. Kung pinagpapala niyo kami, gamitin niyo rin kami pagpapala. Sa lahat po na may connection sa amin, nakakita, nakakausap, at maski sa mga social media, Lord, para maikalat namin kung gaano kayo kabuti sa buhay namin, Panginoon, na buhay na kumikilos sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Muli, ito po ang panalangin namin at pasasalamat sa iyo at sa tamis sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, na siya yung ating katuwang kasama lagi. Tayo ay laging konektado sa Kanya. Tayo ay nakipag-isa sa Kanya at siya sa atin. Tayo iisa sa Diyos dahil sa pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, pagtanggap sa atin dahil tinanggap natin ng ating Ama, ang ating Panginoon at ang Banal na Espiritu. Kaya lagi natin silang kasama, lagi natin silang katuwang. Hindi tayo nag-iisa. Siya'y kasama natin lagi. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Sige po, maraming pong salamat.